Sino po ang nakakatanda ng inyong birthday? Taas po ang kamay. Alangan. Sino naman po ang nakakatanda ng kayo po ay binyagan? Taas ang kamay. Yan na. Hindi alam ang araw ng binyag. Alam po ba ninyo kung gaano kahalaga ang binyag? Ito po ang ating spiritual birthday sa langit. Na tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Na tayo po ay naging tagapagmana ng kaharian ng langit. Kaya dapat alam ninyo, i-research ninyo ha, kasi yan ang inyong tunay na birthday. Kung meron kayong birthday na lagi ninyong pinagkakanda, ay maganda rin na maalaala natin yung araw na tayo ay naging mga anak ng Diyos. Ang binyag po ay simula ng ministeryo ng Panginoon. It is the start of the ministry of Jesus, whereby Jesus received the anointing of the Father to bring the good news, to heal the sick, to drive out evil spirit. It is the new beginning of Jesus. At ito rin po ang pangyayari sa Jordan River ay pagpapakilala ng credentials ng Panginoon. Sino ba ang Panginoon? Sa pamagitan po ng binyag ay nakita po nilang si Jesus ang Mesiyas. Ano po ba ang nangyari ng binyagan ng Panginoon? Ang tanong po muna, kailangan bang binyagan ng Panginoon? Siya naman po ay walang kasalanan dahil sa Diyos. Yung binyag na ginagawa ni San Juan Bautista ay para po sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ang Panginoon walang kasalanan. Bakit po siya nagpabinyag? Kailangan po ba niyang magpabinyag? Well, ang sagot po natin, sa totoo lamang po, hindi niya kailangang magpabinyag dahil siya po'y walang kasalanan. But because we wanted to be united, to be connected with humanity, ay niyakap niya ang kahinaan ng sangkatauhan. Lumublob siya sa kasalanan. He took up the humanity at he identified with the people's need for salvation and their longing for God. Pero sa ganang sarili, hindi po niya kailangan. Pero in loving solidarity with the people, lumublob po siya sa ating sabihin nating sitwasyon upang ipadama sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig. Ang tubig po sa Jordan ay pinabanal sa pamagitan po ng pagbibinyag ng Panginoon. At tayo po ay ano po ba ang nangyari doon sa binyag ng Panginoon? 3 bagay po. Una, nabuksan ang kalangitan. Tila baga ang langit ay bumaba sa lupa. Ang langit ay humalik sa lupa. Ang mga tagalangit bumaba at naging tagalupa. Ang mga tagalupa nagmistulang mga tagalangit. Ganun po ang nangyari ng mabuksan ang kalangitan na masasabi mong lupa ay naging langit. Langit humalik sa lupa. Pangalawa po ay bumaba ang banal na Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. Hindi po kalapating mababa ang lipad, kalapating mataas ang lipad. At ito po ay pagpapakita lamang po ng anointing ng Ama sa kanyang anak, si Jesus na ating Mesiyas. At pangatlo, narinig po ang boses ng Ama. Ito ang minamahal kong anak, pakinggan nyo siya. At ito ay naglalarawan nga po na si Jesus ay anak ng Diyos. Sa 3 pangyayaring ito ay pinakita po natin na si Jesus ay anak ng Ama. Ano po ba ang naging epekto sa atin nung tayo po'y binyagan? Ganito rin po. Nabuksan din ang langit at tayo po ay naging muling mga anak ng Diyos. Dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, nawala po yung tinatawag nating divine life.
sanctifying grace, yung buhay na nagpapabanal. Iyon po ay nawala ng kinagat ni Eva, ang mansanas at inalok kay Adan ang mansanas ni Eva, ay pumasok po ang unang kasalanan. Nawala po ang buhay ng Diyos na tinatawag nating sanctifying grace. Pumasok ang kasalanan at dahil diyan ang tao'y namamatay, ang tao'y nagkakasakit at naghihirapan. Dati-rati po, walang kamatayan, walang sakit at tayo'y napalayo sa Diyos. Naging tayong kagalit ng Diyos. Kung kaya kinailangan ng sakramento ng binyag para muli yung sanctifying grace, yung grasyang nagpapabanal, yung buhay ng Diyos o tinatawag nating grasya ng Diyos ay muling mapabalik sa atin. Yun po ang unang epekto ng sakramento ng binyag. Muli tayong naging anak ng Diyos. Pangalawa, naging tayong tagapagmana ng kaharian ng langit. Tayo po ay pwedeng makapunta sa langit. Pangatlo, tayo po ay tumanggap ng sabihin nating trademark as a Christian. Naging tayong tagasunod ni Kristo. Tumanggap po tayo ng tatak Kristiyano. Nang tayo binyagan, tayo ay nabigyan ng tanda na tayo'y mga tagasunod ni Kristo, na tayo'y mga kapatid ni Kristo, na tayo'y mga anak ng Diyos. Pang-apat, tumanggap din po tayo ng panibagong buhay, dulot ng banal na Espiritu Santo. At ang panibagong buhay pong ito ay pinagkakaloob sa lahat ng mga tumatanggap ng sakramento ng binyag. Kaya napakahalaga po na maisip po natin, ito palang binyag ay nagbibigay sa atin ng napakaraming mga biyaya. Ibinigay sa atin ng Espiritu Santo. Ibinigay sa atin ang regalo ng Espiritu Santo. Katulad ng biyaya na ibinigay din sa mga santo para matiis nila ang mga paghihirap at pagpapakasakit. Katulad din ng grasya ng Espiritu Santong binigay sa mga mag-asawa upang maging tapat sila sa isa't isa habang buhay nila. Gayun din ang grasyang ibinigay sa mga martir para matiis nila at kanilang mayakap ang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon sa kanilang buhay. It's the same grace that we receive from the same Holy Spirit sa pamagitan po ng sakramento ng binyag. Kaya naman po, ano ang hamong nakapalaman po sa atin? Una po, we must be true to our name as Christians. Sabi nga ng ibang mga sekta, ayun naman mga Katoliko, may katu-katuna, liko-liko pa ang pamumuhay. Minsan po, ay katotohanan na tayo po ay Katoliko, paglinggo, pagdating ng ibang araw ay malayo na ang buhay sa Diyos. At masasabi ng, pwede ngang sabihin ng mga ibang sektang kayong mga Katoliko ay kato-kato, may katuna, liko-liko pa ang pamumuhay. Maganda po na hindi lang po tayo Katoliko sa salita. We do not just become nominal Christians, but we must be authentic Christians. Sa Amerika po ay merong Sunday drivers. Nung ako po ay napunta pa roon, isang taon nang hindi, ay ito po mga Sunday drivers, mga senior citizen, nagdadrive lang tuwing linggo para sumimba. Kaya mag-iingat ka dahil yung mga Sunday drivers, medyo iba na ang kanilang kalkulasyon at talagang medyo malabo-labo na rin yung mata at talagang iniiwasan po ay Sunday drivers. Pero sa Pilipinas po, hindi Sunday drivers ang marami. Marami po ay Sunday Christians. Mga Katoliko lamang at Kristiyano lamang paglinggo. Punuan simbahan paglinggo. Pero pagdating ng ordinaryong araw, BSDU, balik sa dating ugali. So this is our challenge to leave our own name. Isabuhay natin ang ating pagiging Kristiyano.
Pangalawa ay tanggapin natin ang banal na Espiritu. Nasa atin na po ang Espiritu Santo, ang Espiritong nagpapabanal, ang Espiritong nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Ang kailangan lamang po, utilize the power of the Holy Spirit. Kailangan po lang natin tawagin ang banal na Espiritu. Sa panahong tayo naguguluhan, sa panahong tayo nalilito, sa panahong tayo ay may problema talalakanin sa buhay, we need just to invite and invoke the power of the Holy Spirit. Mga kaibigan, paano ho bang magtimpla ng kape ang siraulo? Kukuha po ng kape, susubo. Kukuha ng gatas, isusubo. Kukuha ng asukal, isusubo. Pagkatapos iinom ng mainit na tubig at hahaluin. Ayan, hinalo sa tiyan. Pero hindi po tayo ganon. Pag tayo po ay nagtimpla ng kape, kukuha tayo ng kape, kukuha tayo ng asukal, tayo ng gatas, lalagyan ng tubig, pagkatapos, lalagyan uli ng kape, lalagyan uli ng gatas. Ano dapat? Hahaluin. We need to stir para yung sumama yung kape, gatas at asukal dun sa tubig at maging masarap na kape. I think the Holy Spirit is given to us already when we were baptized, when we were confirmed. At kapag tayo'y hinihingi natin ang banal na Espiritu, dumarating siya. Pero kinakailangan we need to stir the power of the Holy Spirit. Kailangan nating anyayahan ng banal na Espiritu to make a difference in our life. The Holy Spirit was long time given to us when we were baptized. But sino po sa atin ang gumagamit at tumatanggap at humihingi ng lakas, liwanag ng puso, isip at kalooban sa banal na Espiritu? The Holy Spirit will change our life. The Holy Spirit will transform the face of the earth. At yun po ang pangalawang masabi po nating epekto ng sakramento ng binyag. Nagbibigay ng panibagong buhay, dulot ng banal na Espiritu. Pangatlo po na ating pong mensahe ng banal na Ebanghelyo ay we need to live our own baptism. Alam po niyo, cycle po kasi yung misteryo Pascual ng Panginoon. Ano po ba misteryo Pascual? Paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. It is a cycle that sometimes we forget. Na hindi natin nalalaman pagkatapos ng Biyernes Santo ay muling pagkabuhay. Opo, may paghihirap, mayroong kamatayan sa sarili, pero meron din pong muling pagbangon. Kaya ito pong hamon sa atin, isabuhay natin ang ating mga pangako ng binyagan tayo. Itakwil si Satanas, mamuhay sa kabanalan, mabuhay sa grasya ng Diyos, at patuloy tayong maging anak ng Diyos. Mga kapatid, tayo pong lahat ay naging mga anak ng Diyos, tagapagmana ng kaharian ng langit. Naging tayong mga tagasunod ni Kristo, at naging tayong bahagi ng kanyang simbahan sa pamagitan ng sakramento ng binyag. Ano ang hamon sa ating lahat? Isabuhay natin ang pangako, maging tapat na tagasunod ni Kristo at patuloy tayo isabuhay ang ating pagiging Katoliko at Kristiyano. We have to die to our selfishness, die to our bitterness, resentment, and pride so that God may be alive in us. Sa akin pong binyag, lagi kong sinasabi, mga nanay, mga tatay, alam po ninyo, ang inyong anak ay mamamatay ngayon. Aba, yanong galit nung isa. At sabi nung isa, Father, hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko para mabuntis ang asawa ko. Kami ay sumayaw sa ubando. Nagdebusyong kami ng katakot-takot sa iba't ibang simbahan. Bago kami magkaanak, tas papatayin ninyo. Sabi ko, alam po ninyo, sa ilang sandali lang, mamamatay ang inyong anak sa kasalanan at magkakameron siya ng panibagong buhay kay Kristo.
Yun po ang nagaganap tayo kapag tayo binibinyagan. Namamatay tayo sa dati nating buhay. Buhay na malayo sa Diyos. Buhay na tayo kagalit ng Diyos. Tungo sa buhay na grasya. Kaya kung kayo po'y tatanungin ko ngayon, taas po ang kamay ng gusto ng mamatay. Sino po sa inyong gusto ng mamatay? Wala. Pero ang aking panalangin, mamatay na kayo. Mamatay na kayo. Mamatay na kayong lahat sa kasalanan upang ang Diyos ang mabuhay sa ating lahat. Amen.